Mga kababayan, noong 1950s ay nagkagulo ang mga scientist at ang mga doktor dahil sa kanilang nakita sa isang misteryosong babae. At pinaniniwalaan po na maaaring mabubuhay in 1,000 years ang taong ito dahil siya ay mayroong kakaibang cell na ibang-iba po sa ating lahat. Nakita po kasi ng mga scientist at ng mga doktor na ang cell ng babaeng ito ay parami lang ng parami, hindi nauubos at hindi namamatay, na para bang ito ay isang immortal. Ang taong tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Henrietta Lacks. Ang kanyang cell ay naging kapaki-pakinabang sa buong mundo. Ito ang naging dahilan kung bakit na-discover ng mga doktor ang napakaraming gamot para sa napakaraming karamdaman at mga virus. Bakit nga ba espesyal ang cell ng babaeng ito? At paano nga ba niya tinulungan at niligtas ang buong mundo? At bakit pinaniniwalaan na in 1,000 years siya ay buhay? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Mga kababayan, alam naman natin na noong elementary pa tayo, dinidiscuss na ng ating mga teacher na ang basic unit of life ay ang cell. Kumbaga, ang ating katawan ay binubuo ng napakaraming cell. Katunayan nga, umaabot sa halos 37 trillion ang cell na nandito sa ating katawan. Kumbaga, ang ating katawan ay para bang planeta ng mga cell na ito. Pinag-aaralan pong mabuti ng mga scientist ang mga cell para mas lalo nilang maintindihan ang mga abnormalities na nangyayari sa ating katawan at para makita nila kung paano malabanan ang walang katapusang pag-atake ng mga virus. Tinatawag na cell biologist ang mga scientist na nag-aaral sa ating mga cell. At noong 1950s nga, ibinigay ng Diyos ang isang napakagandang regalo para sa isang katauhan. At ang napakagandang regalong iyon ay walang iba kundi ang cell ni Henrietta Lacks. Tinatawag ito ng mga scientists na HeLa cell, ang immortal na cell na magpahanggang ngayon ay kumakalat pa rin sa buong mundo. Ayon po sa webmd.com, napakalaki ng ginampanan ng cell na ito para ma-discover ng mga scientist ang vaccine, unang-una para sa polio at para sa COVID-19. At dahil sa cell na ito, ay mas lalong naging advance ang pag-aaral ng mga doktor at ng mga scientist para sa mga possible treatments ng may cancer, HIV at AIDS. At hindi lamang yan, naging dahilan rin ito para ma-discover ang maraming gamot para sa napakaraming karamdaman dahil umaabot sa 75,000 scientific studies ang na-develop dahil sa immortal na cell na ito. Unang nakita ang napakalaking pakinabang ng cell na ito noong 1950s. Bago kasi ang 1950s, ang kinakatakutang sakit ng buong mundo ay walang iba kundi ang polio. Kahit nung prehistoric times, sa panahon ng mga Egyptian, ito talaga ang kanilang kinakatakutan. Kahit na matalino ang mga Egyptian noon, ay hindi nila mahanap-hanap ang gamot para sa polio. Kahit po ang mga Amerikano ay kinakatakutan rin ito. Katunayan nga, noong 1916 ay nagkaroon ng outbreak ng polio sa New York na kumitil ng 2,000 na tao. At noong 1952 naman, bago tuluyang naging opisyal ang vaccine para rito, ay nagkaroon ng outbreak ang buong Amerika ng polio na kumitil ng halos 3,000 na buhay. Buti na lang, noong 1951 ay na-discover ng mga doktor ang HeLa cell, ang immortal na cell. Ito ang naging dahilan kung bakit mas natutukan nila na pag-aralan kung paano ba inaatake ng polio ang ating mga cell. At kalaunan nga ay naging opisyal ang vaccine at ito ay inapply sa napakaraming tao. At pagsapit ng taong 1957, nangyari ang isang napakalaking breakthrough kung saan bumaba ng sobra ang may kaso ng polio. From 58,000 per year, naging 5,600 na lamang ito. At pagdating ng taong 1961, ay 161 na lang ang mayroong kaso ng polio. Yan po ang datos mula sa WHO. At syempre, hindi mangyayari ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa cell ni Henrietta Lacks.
Paano nga ba na-discover ng mga scientist ang cell ng babaeng ito? At sino nga ba siya? Tara, alamin pa natin. Si Henrietta Lacks ay isang African-American na nanirahan sa Maryland at pinanganak noong 1920s. Bata pa lamang ang babaeng ito ay nagtatrabaho na siya sa isang tobacco farm. Kalaunan, siya ay nag-asawa at nagkaroon sila ng 5 anak. Pero bago ipinanganak ang kanyang pang-5 anak, ay nakakaranas na ng pananakit ng tiyan ang babaeng ito. At pagsapit ng January 1951, pumunta na siya sa Johns Hopkins Hospital. Ito lamang ang tanging hospital noon sa kanilang lugar na tumatanggap ng mga black. At nang siya ay ma-diagnose, nakita ng doktor na mayroong irregular na pagdurugo sa kanyang ari. At kalaunan nalaman na mayroon pala siyang cervical cancer. Dahil dito, kumuha ng tissue ang kanyang doktor mula sa kanyang cervix without her consent. Ginawa yun ng doktor para pag-aralan ang kanyang karamdaman, para makita kung paano ang treatment nito. At kalaunan, dinala ng doktor ang tissue sa taong ito. At ang taong ito ay responsible for clinical evaluation at further research para sa karamdaman ni Henrietta. At habang pinag-aaralan niyang mabuti ang cell ng babaeng ito, ay nakita at nadiskubre niya ang napakalaking misteryo kung saan dumodoble ang bilang ng cell every 20 to 24 hours. At ito ay sobrang kakaiba. Ngayon pa lamang niya ito nasaksihan. At sobrang nasurpresa talaga ang biologist na ito dahil sa dinami-dami ng cell na pinag-aaralan niya sa kanyang laboratory, ngayon pa lamang siya nakakita ng ganito na para bang immortal ang cell ni Henrietta. And to make the story short, dumami pa ng dumami ang cell na ito at pinamigay niya ang ilang mga bahagi sa mga scientist at mga doktor hanggang sa kumalat ito sa buong mundo. At sa maniwala po kayo o sa hindi, umabot na sa 55 million tons na HeLa cell ang ginamit for research. At magpahanggang ngayon po ay nag-e-exist pa rin sa mga laboratory at pinag-aaralan ng mga scientist ang kanyang cell. Subalit ang katotohanan niyan, tanging ang cell na lamang ni Henrietta ang namamalagi at nabubuhay ngayon. Dahil siya ay pumanaw sa cancer noong 1951. At dahil buhay pa ang kanyang cell at ito ay immortal, maaaring after 1,000 years sa pag-advance ng ating teknolohiya, makakadiskubre na ang mga doktor kung paano buhayin muli ang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang cell. At sa pagkakataong iyon, maaaring mabuhay muli si Henrietta. Dahil kung pagbabasehan ang ating panahon ngayon, maaaring ang cell lamang ni Henrietta ang makakasurvive in 1,000 years. Dahil tila ba, ito ay isang immortal. Maraming mga nakinabang na mga scientist at mga negosyante na nakabuo ng gamot dahil sa cell na ito. Pero ni piso ay walang natanggap si Henrietta at ang kanyang pamilya mula sa kanyang immortal na cell. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, dapat bang makatanggap si Henrietta at ang kanyang pamilya ng kaunting porsyento mula sa mga vaccine na na-develop dahil sa kanyang immortal cell? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Marks Aaron Floresca Laron na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!